Lumabas sa pagdinig ng Senado na isang online international syndicate ang posibleng nag-impluwensya sa mga minor de edad na maril sa paaralan sa Tacloban. Live mula sa Senado nangungun sa balita si JC Cosico. JC, anong grupo ito at paano nito naabot yung dalawang mga minor de edad? Jiggy, ito raw yung grupong 764 na nag-originate dyan sa Texas, USA. Ito raw ay isang violent extremist online network na nambibiktima po ng mga bata online. Sa pagdinig nga ng Senate kanina ay lumabas na nagkaroon ng engagement itong adult groomer at yung 14 years old na suspect na si alias Nash online. At kinukuha raw ng grupo itong tiwala ng mga biktima at saka uudyok kang gumawa ng masama. Narito po ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay to create graphic pornography, to harm family pets. Kinakaibigan muna, pinaparamdam na may lugar sila at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Jiggy, ayon pa kay Ontiveros ay hindi pa raw nga ito final, no? And these leads have been submitted to the National Bureau of Investigation para maimbestigahan. Jiggy. JC, paano nagka-access sa armas yung mga suspect? Jiggy, humarap nga sa pagdinig itong si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Ang tiyahin noong 14 years old na suspect na si alias Nash. Siya rin itong may-ari ng baril na ginamit nga dito sa shooting incident. No? Kwento ni Paciencia ay pwersahan umanong pinasok ng kanyang pamangkin itong kanyang bahay at kinuha itong baril mula sa nakakandadong gun box. Narito ang kanyang pahayag. Nash unlawfully entered my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. Paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? Siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock. Jiggy, sabi pa nga nitong si Sergeant Paciencia ay inamin din niya na once ay she brought itong kanyang pamangkin sa firing range dahil pangarap daw nitong bata na maging isang pulis. Sa ngayon nga ay naka-restrictive custody sa PNP itong si Sergeant Paciencia. Jiggy. Ano naging pahayag ng mga kaanak ng mga biktima? Jiggy, isa nga sa mga humarap dito sa pagdinig isa doon sa magulang nitong casualties na si Nanay Jeneline. Siya yung isang nanay ng isang 15 years old na casualty. Sabi niya hindi raw sapat na sa bahay pag-asa lamang ng DSWD manatili itong mga menor de edad na suspect. Dapat daw mayroong hiwalay na facility para sa mga batang sangkot dito sa mga heinous crimes at panawagan din niya sa mga senador ay dapat nang babaan itong minimum age ng criminal liability. Narito ang kanyang pahayag. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad ginata. Nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit, yung parusa. Nakarapat dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. At JC, dito sa pahayag ng kaanak ng mga biktima ay meron bang nabuo o naisisulong na batas ngayon o bill itong mga senador? Jiggy, sabi ni Senator Raffy Tulfo ay he will push na maamyandahan nga itong juvenile justice law. Ayon pa nga sa kanya, maliban dyan sa bahay pag-asa, no, ay dapat daw magkaroon ng hiwalay na facility again para nga dito sa mga batang sangkot sa heinous crimes. Narito po ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na
parusa pala yung papala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Hindi yung parang pinapamper at binibaby-baby sila. Jiggy, inaasahan nga na magkakaroon pa ng next na hearing dito pero kung kailan yan ay hindi pa nga inaanunsyo ng komite. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.